So dito guys, ang pag-uusapan natin is about sa mga folding phone. Kasi guys, lumabas na yung Galaxy Fold 7 at syempre yung Galaxy Flip na 7 ng Samsung, no? So meron akong dalawang folding phone dito. Ito yung Galaxy Fold 4. Then ito naman yung Honor Magic V2. So ito guys yung isa sa mga pinakamanipis na folding phone. So yung Galaxy Fold 7 guys ay sa wakas, manipis na rin siya, no? So buti na lang nag-innovate na rin yung Samsung, no? Kasi hindi porky Samsung nauuna sila sa innovation. Dati kasi guys yung Play Store is available pa yan sa Huawei. Ngayon naman available pa rin, no? Kaso hindi na siya official. And nung panahon na yon talagang Huawei user ako. And Huawei and Honor ay isa lang company dati. Ito guys yung pinakamatagal ko ng cellphone. Ito yung Huawei Mate 20X. So wala nito sa Pilipinas, nabili ko to sa Hong Kong. Yan, ito guys yung 7 inches na cellphone. Yan, kaya makita nyo, ang laki talaga ng screen nyo. So 2018 pa to sa akin guys, no? So 7 years na siya. Hanggang ngayon buhay pa rin siya. Ang nasira lang dito ay yung power button lang. Kasi nga, syempre, pag pinipindot mo siya ng pinipindot, pag inoon mo to ay, yun nga, nasisira siya. Tapos nag-announce yung Huawei na hihiwalay na nga raw yung sister company nila which is Honor. Kaya nagkaroon ng Play Store naman yung Honor, no? So ito naman guys yung Honor na binili ko. So meron siyang Play Store. Tingnan to guys, so ang nipis nito, hindi kamukha nitong Samsung. Ang taba niya. Yan, tapos ito talaga wala tong siwang. Ito meron. So nung lumabas yung Fold 5 guys, nawala na yung siwang niya dito, no? Pero yung thickness niya ay halos pareho pa rin. So ito guys, nabili ko to 3 years ago. Ito naman, nabili ko to last year. Kasi may lumabas na bago nito, yung V3. Then hindi sila naglabas ng V4. Ang ilalabas na raw nila ngayon is V5 na. So sa vlog na to guys, masasabihin ko sa inyo, based on my experience, yung pros and cons ng folding phone. So syempre ang unang-unang dahilan kung ba't ka bumibili ng folding phone is 2-in-1 siya, no? So meron kang cellphone and syempre meron kang tablet. Ang problema naman guys, kapag ka tablet mode siya ay square aspect ratio siya. So merong nilabas yung Huawei Mate XT, triple fold siya, kaso ang problema doon sobrang mahal niya, no? Meron siyang demo unit dyan sa SM North. Ang presyo niya ngayon guys is 199,000. So siya na yung pinakamahal na cellphone na mabibili mo sa ngayon. Pero yun kasi guys, from cellphone, tapos pwede mo siyang i-unfold, tapos magiging talagang full-fledged na tablet siya. Kaya nasabi ko sa inyo guys, pagdating sa innovation, isa yung Huawei sa laging nangunguna. So meron kang tablet, tapos pag tinupi mo siya, meron ka ng cellphone na pwede mong ibulsa. So para ka na rin nung merong tablet na pwede mo siyang ibulsa. Kasi guys, alam natin na ang tablet ay malalaki talaga, no? So hindi mo kayang ibulsa guys ang isang tablet. Pangalawa naman guys is yung multitasking niya. Kasi halimbawa, di ba, nagpe-Facebook ka, tapos pag sinwipe mo dito, pwede ka guys mag-open rin ng email. Dalawang window ang pwede mong gamitin at the same time. Kasi ako usually talaga guys, so nagmo-multitasking ako sa laptop. Hindi talaga ako guys nagmo-multitasking sa cellphone. Kaya mga folding phone ko guys, no, hindi ko talaga siya masyadong ino-open ng ganito. So lagi lang talaga siyang naka-close ng ganito. Tapos maganda pa guys sa mga Samsung naman na phone na ganito, no? So meron siya guys stylus. Pwede ka guys magsulat dun sa inner screen niya. Hindi guys dun sa outer screen niya. Pero yung Fold 7 ngayon, alam ko wala na siyang support sa stylus, no? So downgrade yun. So ang next guys ng pros niya ay syempre yung kanyang innovative design. And kung napanood mo guys yung mga previous video ko, no? So alam mo guys na mahilig ako sa mga satisfying sound, no? Kamukha nitong Retroid Pocket Flip. Ayun, yung ginaganon mo. Ang sarap sa pakiramdam niya, no? Nagsimula kasi ako maging ganun, guys, no? Nagkaroon ako ng Nokia N95. Ayun, no? Kaya nga bumili ako nito, no? Para gawin lang fidget. Ano, pag nai-stress ako, ginaganyan-ganyan ko lang yan, eh. Kasi meron to, guys, satisfying sound pag bino-fold mo siya, oh. O, diba? Oh. Iba yung pakiramdam pag nagpo-fold ka, eh. Tapos sobrang innovative niya, no? Kasi meron siyang mga iba pang pwede kang gawin. Kamukha nitong flex mode, eh, no? Pwede mo siyang i-flex. So pag mag-selfie ka, ganyan lang siya. So para na siyang merong built-in na tripod. O, diba? Ang cool. So next na pros ito guys is yung productivity, no? Kasi nga pwede mo siyang gawing parang tablet. So kung nag-edit ka dito guys sa mga notes or nagdo-drawing ka, no? So mas masarap siyang gamitin dito. Kasi nga guys, no? Mas malaki yung screen nito kaysa sa ordinary phone na ganito lang siya kalaki. Sumunod guys is yung entertainment. Kasi pwede ka ditong manood mula sa maliit na screen na ganyan. So kapag ni-rotate mo siya, yan, ganyan siya. Tapos kapag nilakihan mo siya, yan, so mas malaki guys yung screen na makukuha mo dito. Yan, pwede mo pang lakihan yan pag zoom mo, eh. O, di ba? Yun nga lang, naka-square talaga siya. So bukod guys sa panonood, pag naglalaro ka dito, syempre masasarap maglaro pag mas malaki yung screen. You know, almost all max na yung Clash of Clans ko, no? Kasi nilalaro ko to since 2015 yata, no? So 10 taon ko na itong nilalaro, sobrang tagal na. So masasarap maglaro dito guys sa ganyang kalaki kesa sa ganito kaliit. So yun guys yung mga pros natin. So lipat naman tayo dun guys sa mga cons. Syempre unang-una niyan guys, sobrang mahal talaga ng mga folding phone. Ito guys yung cellphone ko na umabot siya ng 100,000 kasi ang bili ko dito
3 years ago is 106,000 pesos. Pero ngayon, pag binenta mo to, wala na tong 20 mil. So hindi guys magandang investment ang mga cellphone kung nag-iisip ka na balang araw i-resell mo siya, kasi talagang mababa guys ang resell value ng mga cellphone. Kamukha nito guys, itong N95 na to, no? Nung lumabas to, ay mga 50,000 yata yung worth nito. Pero ngayon ito, nabili ko to 1.5 na lang. So ganun guys, kababa talaga ang resell value ng mga phone. So ito naman guys, nabili ko to mga 80,000 yata kung di ako nagkakamali. Ngayon naman, ang resell value nito mga 30,000 na lang. So lagpas kalahati na guys yung binaba niya. So sumunod guys na concern, basta yung mga phone nyo is mayroong mga moving parts, kamukha nitong Nokia N95 na to. Ang madalas nasisira dito is yung flex, no? So hanggang ngayon di pa rin yun nasusolusyonan ng mga phone, no? Kasi kamukha nga nitong Samsung na to, na ito, tingnan nyo yung loob, you know, sira na siya, diba? So hindi na yan natatouch kasi nasira na guys yung flex siya dito. Yan, kumalat na lang ng kumalat to. Yan, pinaglalaroan ko na nga lang eh. So yung 100,000 guys na worth na phone ko, no? So mas bumaba pa siya kasi nasira na nga yung screen niya. Actually, pangalawang beses na tong nasira yung screen nito, pero yung unang beses siya nasira ay napawaranty ko pa siya sa Samsung, no? So pinalitan siya guys ng bagong unit, pero after 2 years again, nasira na guys yung flex niya. Pero guys, yung sa harapan niya naman working pa rin, no? So yun rin guys ang kinagandahan. Pag nasira yung screen sa loob, meron ka pa naman screen sa labas. Yun nga lang, pangit na talaga yung loob niya. Then ang sumunod pa guys sa problema na hanggang hindi pa rin nasusolusyonan sa mga folding phone ay yung kanyang crease, o itong nasa gitna na to. Kasi nga may folding mechanism siya, syempre yung bandang gitna niya, mapapansin mo yung fold niya. Pero pag ginagamit mo naman siya ng tuloy-tuloy, hindi mo na rin yun mapapansin. Sa una lang naman, masasanay ka rin kumbaga. Then ang sumunod naman na problema nito, no, kung medyo lumang folding phone yung bibilin mo, ay yung kanyang weight saka yung thickness niya. Nakakangawit talaga siyang gamitin. Tapos no, ang taba niya, para kang may hawak na dalawang phone na tinupi lang siya, no. Pero yung mga latest naman ng mga phone na kamukha nitong V3, makikita nyo naman na manipis lang siya. Yan, no? Tapos magaan lang rin to, no. So actually, kung meron kang iPhone, mas mabigat pa yung iPhone kaysa dito. Then ang next niya naman guys is yung kanyang camera quality. So kahit na guys mas mahal yung folding phone kaysa sa mga flagship na phone, mas maganda pa rin guys yung quality ng mga flagship na phone kaysa dito. So meron kasi guys mga app na talagang dinesign mo para sa ganitong aspect ratio ng phone, no? So kapag nilipat mo siya sa ganito, yan, makikita mo na patayo pa rin siya. Pero yung iba namang app, kamukha nga nitong Shopee, na meron na rin solusyon yan guys. So i-refresh mo lang siya guys. Yan, so magiging square na rin yung aspect ratio niya. Pero guys, meron nga mga certain app na hindi siya ganun. So pag nilagay mo siya guys sa tablet mode, no, so ganito guys yung magiging itsura niya. So meron siyang black bezel sa magkabilang dulo. And next guys, sa problema ng mga folding phone is yung kanyang IP rating. So yung mga latest na flagship ngayon, yung iba nga water resistant na. So pwede na siya guys mabasa, pwede na siyang mahulog sa swimming pool. Pero guys, yung mga folding phone, no, mababa yung mga rating nila sa ganun. Kasi nga guys, meron siyang folding mechanism na open lang yung dito niya. Yan, so kapag ka napasukan ng tubig yan, for sure sira na tong phone mo. And isa pa guys, no, halimbawa nagpunta ka sa beach, so nahulong mo to sa buhangin. Kapag ka nalagyan ng buhangin tong loob na to at tinupi mo siyang ganyan, pag open mo nito, sobrang dami ng gas-gas nito. Dapat guys, mas maingat ka kapag ka folding phone yung binili mo. And last guys, sa problema, pag nagka-problema ka sa folding phone, sobrang mahal ng repair cost nito. Ito guys, mabibenta na lang to ng mga 15 to 20,000. Kapag ka pina-repair mo guys, yung screen nito sa loob, yan, so gagastos ka dito guys ng mga 40,000. So mas mahal pa guys yung repair sa actual na pagbebenta mo nitong second hand na Samsung Galaxy Fold 4. Kaya nga ito, hindi ko na to pinagawa eh. So ginagamit ko na lang to for camera na lang, no? Kasi maganda pa rin naman yung camera niya and gumagana pa rin naman yung front screen niya. So still usable pa rin naman siya, no? Hindi nga lang nagagamit yung loob niya. So dumako na tayo guys sa conclusion. So para sa akin guys, di worth it ang foldable phone. So nadala lang ako dati guys ng hype, no? Kasi syempre unang labas sa mga folding phone, eh syempre may hardware syndrome tayo. Kaya napabili ako nitong Galaxy Fold 4. Tapos ito naman, nagkataon lang na birthday ko noon. Tapos nakita ko siya guys sa SM Fairview. Eh gamit-gamit ko nga to. Tapos nakita ko na mas manipis siya, no? So yun na naman, kinulit-kulit ko na naman yung asawa ko. Sabi ko, birthday ko naman. So bilili niya na rin ako nito. Yan, pero bukod doon, hindi ko talaga nagagamit guys yung loob niya eh. Kasi pag nanood ka naman ng YouTube dito, konti lang naman yung nilaki niya, 'di ba? Hindi naman talaga siya mahaba kasi alam niyo naman ng YouTube, mahaba yan. Then kapag nilakihan mo naman siya ng ganyan, square naman siya. So hindi rin siya magandang panoorin. So maganda lang dito kapag naglalaro ka, kamukha nung Clash of Clans. Pero sa ibang games naman guys, no, maganda pa rin yung mahaba yung screen eh, kaysa sa square na screen. So siguro ang magandang klase ng folding phone para sa akin is yung Huawei Mate X-T.
Kasi kapag naka-unfold siya, so para siyang cellphone, kapag in-unfold mo naman siya, talagang mahaba na tablet siya, no? Kaya kapag nanood ka doon ng YouTube, talagang mas malaking screen. Yun nga lang guys, no, ang cons nun, syempre wala siyang Play Store. Pero pag bumili ka naman dito sa Pilipinas, no, nilalagyan nila ng Play Store, yun nga lang, hindi siya legal way. And pangalawa guys, no, sobrang mahal niya. 199,000 pesos para lang sa phone, no. So no way, hindi ko gagawin 'yon. So kung tatanungin niyo ako ngayon, no, kung ano ba yung gusto kong phone na bilhin sa ngayon, ay hindi na folding phone. Ang gusto ko guys talaga sa mga phone is mga magaganda yung camera. Kasi more on video editing talaga ako kaysa sa gaming sa mga phone. So para sa akin guys na maganda ngayon is yung Honor Magic 7 Pro or yung Vivo X200 Ultra. Yan dalawa na yan ang pinagpipilian ko na ipapalit ko dito sa folding phone ko kapag syempre nagkaroon ng budget. So again, para sa akin, hindi worth it talaga ang mga folding phone. Lalong-lalo na guys, no, kapag ka nasiraan ka nito. Grabe, yung 100,000 mo para mong tinapon sa basurahan. So again guys, yung mga sinabi ko dito is based on my experience. So kung meron ka guys folding phone at tingin mo mas maganda experience mo sa akin, at tingin mo guys worth it ang mga folding phone, mas maganda guys mag-comment down below ka guys para mapag-usapan natin yan. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, no, so wag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Paki-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi nga updated pa yung mga bago kong upload about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!